sa ating lahat. Ako po si Pastor Eugene at bumabati sa inyo ng mapagpalang panahon na magkakasama saan man kayo nandoon, sa kamuning man o sa online. Ito po ay isa na namang pagtalakay ng isang napakahalagang paksa bilang patutuo, bilang pagtuturo at bilang pagpapaalala. The Last Days Messenger, ang mensahero sa mga huling araw. Faithful, uncompromised, urgent. Matapat, hindi nakikipagkompromiso, at nagmamadali. Kinakailangan. Ito ang ating pagkatawag. Ang simbahan na tumatayong ilaw, ang simbahan na tumatayong asin, at tumatayong tagapangaral, tagapagturo, hindi lamang ng mabuting balita, kundi ng kaligtasan sa hindi ligtas at hindi nananampalatayang sanglibutan. Ito po yung ating pag-uusapan. At anong mga katangian ang pagkakaiba natin sa iba? Kasi meron ding mga nangangaral na iba. At ito po yung ating sasaliksikin mula sa ating mga Biblia. Kung handa na po kayo, ay puntahan na natin ang The Last Days Messenger, Faithful, Uncompromised, Urgent. The Church in Prophecy. Ito po yung ating pag-uusapan at the Church as the Prophet. At yun nga, sa ating subtitle ay kinakailangan, nagmamadali at matapat ang simbahan. So the Church in Prophecy. Sa Isaiah 4 verse 1, sinabi dito ang isang kalagayan. And 7 women shall take hold of one man. Okay, at ang 7 babae ay kanilang gugustuhin. Okay, o kaya naman kukunin nila ang isang lalaki. In marriage, syempre. In that day, saying, we will eat our own bread and wear our own clothes. Only let us be called by your name, take away our reproach. Nandito yung kwento ng 7 babae na gustong maging asawa ng isang lalaki lang. Sa araw na iyon, sabi niya, maaring ito ay nangyari sa panahon ni Isaiah o mangyayari pa lang sa panahon ni Isaiah. Dahil magkakaroon ng gyera laban sa Israel at maaring dahil sa gyera na ito ay mauubusan ng mga mandirigma. Kasi matatalo ang Israel dito laban sa Babylonia at maaari na maraming mga lalaki ang mamamatay dahil sa gyera. At dahil dito, ang mga babae ay maghahanap ng kanilang mapapangasawa, magiging kaagapay, katulong sa buhay at magtataguyod ng kanilang pamilya. Maaring ganun yung kalagayan dito. Pero dahil ito ay prophecy, ito ay merong spiritual na kahulugan. At every time na binabanggit ang babae sa prophecy, o kaya kahit sa mga kasulatan, ay nagsisimbolo ito ng either simbahan o kaya naman ay isang bansa. Ang Israel siguro. At inalintulad ang simbahan at ang Israel sa babae. Okay? At ang lalaki naman na magiging asawa ay ang Panginoon, ang Diyos o maaring ang Panginoong Hesukristo. Kung ang pag-uusapan ay ang simbahan. So, para malaman natin kung ito ay prophecy nga, ay tingnan natin kung merong ganitong kamukha sa kasulatan. At makikita natin, hindi lamang yung bride, hindi lamang yung groom, ang merong ibig sabihin sa prophecy, okay, being Jesus and the church. Meron ding ganitong sinasabi yung Bible, lalong-lalo sa Revelation. Revelation chapter 2 at saka 3 ay nagsasalita tungkol sa 7 simbahan na sinulatan personal ng Panginoong Hesus. Binababalaan, tinuturuan, at pinupuri sila sa iba't ibang mga paraan. At ito ay nagpapatungkol sa 7 simbahan ng buong panahon ng Kristyanismo. Subalit, 7 sila. Okay, so at inaangkin nila na sila ay simbahan ng Panginoon o meron silang relationship kay Jesus Christ. At kaya pwede natin i-take ito tungkol sa simbahan ng Panginoon. Okay, na ginugusto nila ang Panginoon. Siya yung kanilang katipan. Kaya lang, tingnan natin kung ano pa yung iba pang dahilan kung bakit interesting itong prophecy na to. Sabi ng mga babaeng ito, mga simbahan na ito, we will eat our own bread and wear our own clothes. Pero kahit na kami ay
iyong katipan. Kahit na ginugusto ka namin na maging katipan, okay, maging groom, pero kakainin namin yung sarili naming pagkain, tinapay, at isusuot namin yung sarili naming mga damit. Okay, at kung ang pag-uusapan sa prophecy and symbolism, ang tinapay ay ang salita ng Panginoon at ang damit ay ang katwiran ng Panginoon. Yan yung makikita natin sa prophecy. Di ba? Sinabi na hindi lamang tayo kakain ng tinapay, kundi ng bawat salita na nanggaling sa bibig ng Diyos. At ang ating kasuotan, sinabi sa Revelation chapter 19, nung magkikita na ang bride, yung church at ng Panginoon, doon sa tinatawag na marriage, ay may kasuotan siyang puti, lino at dalisay. At ito ay ang katwiran ng mga banal. Ang katwiran ng mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoon. At tayo ay merong katwiran dahil kay Jesus. Dahil sa kanyang kaligtasan, kapatawaran na ginawa sa krus. Sa kanyang dugo. Pero nandito yung Christians o kaya naman Christian churches na ayaw nila ng salita. Ang kanilang gusto ay sarili nilang salita, ang sarili nilang kagustuhan, ang sarili nilang kalooban, ang sarili nilang mga gawi. Ito lang yung gusto namin. Okay? Our own. Okay? Our own clothes, our own bread. Hindi kami aasa sa iyo. Pero gusto ka namin. Okay? So at makikita natin na ito ay mangyayari in the future. May mga churches, 'di ba, na tinatawag na Christian, mananampalataya, 'di ba, na hindi sila sumusunod o kaya hindi nila alam yung kasulatan. O kaya naman meron silang sariling katwiran, paraan ng kaligtasan, yung damit. Tapos sabi pa nila, only let us be called by your name. Take away our reproach. Okay? Pero ang gusto rin namin ay tawagin kami sa pangalan mo. Tawagin kaming Christian at tanggalin mo ang aming mga sakit at mga problema. Okay, tanggalin mo yung aming suliranin. Okay, kung sakali. Or kasalanan. 'Di ba? So, nandito yung isang simbahan, tinatawag sa pangalan niya. Okay, at gusto niya ang Panginoon na maging katipan, pero kakainin niya yung sarili niyang pagkain, tinapay, at ang kanyang isusot ang kanyang sariling damit. Pero gusto pa rin niyang tawagin siyang Christian. Okay, kahit na ayaw niya ng paraan ng Diyos. Ayaw niya ng katwiran ng Diyos. At gusto niyang maligtas sa kasalanan. Sa verse 2, sabi rito, in that day the branch of the Lord, at ang sanga ng Panginoon ay ang Panginoong Jesus, shall be beautiful and glorious. And the fruit of the land shall be the pride and honor of the survivors of Israel. So nandito yung survivors of Israel, yung mga maliligtas, 'di ba, sa Israel, at makikita nila ang maganda at mga malwalhating Panginoon. At sila yung magiging tagapagmana ng fruit of the land o kasaganaan ng kaligtasan ng Panginoon. Pero ito din ay nagpapatungkol sa, kapag pag sinabi mo kasing survivors, save yan, ay mga save din sa buong simbahan. At sana tayo ay magiging kakaiba dun sa 7 babae na ito. Okay? Kasi tayo ay makikipagkita sa Panginoon isang araw bilang katipan niya. Subalit sana tayo ay dinalisay bago magkita tayo. Dinalisay tayo ng katwiran niya, ng kanyang salita, dahil ginugusto natin ang kanyang kaligtasan, okay, at ang kanyang pangalan. Sa Ephesians 5 verse 25, nung nasa bagong tipan na, ang Apostol Pablo, sabi niya, husbands, love your wives as Christ loved the church. Ibigin niyong mga asawa, ang inyong mga asawang babae, katulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan, na kanyang ibinigay ang kanyang sarili dito. At nandito yung paghahambing ng mag-asawa, okay, sa bilang simbolo ni Kristo at ng simbahan. Kaya nga, makikita natin dito sa mga simbolong ito
na ang babae ay ang simbahan sa mga sulat ng mga apostol at ng mga propeta from time to time. So, binigyan ng Panginoon ng kanyang sarili ang simbahan. Inihandog niya yung kanyang sarili bilang kanyang tagapagligtas, bilang kanyang tagapag-alaga. So verses 26 to 27, that he, si Jesus, might sanctify her, upang dalisayin niya ang simbahan, having cleansed her by the washing of water with the word. Na kanyang nilinis siya sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at na may salita, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish, upang kanyang maiharap ang simbahan sa kanyang sarili, sa kanyang pagdating, sa kanyang second coming, okay, sa kanyang kariktan, na walang anumang dumi, walang anumang bahid, o ano pa mang bagay na ganito, na siya ay nangangailangan na maging banal at walang dungis. Ito ang kanyang ginagawa sa simbahan. Sa bawat mananampalataya at tagasunod niya, sa bawat puspos ng kanyang espiritu, kasi hindi ka pwedeng maging kabahagi ng simbahan nung mga panahon na ito kung hindi ka pupuspusin ng espiritu niya upang magpatuloy siya na magdalisay, magpabanal sa atin sa pamamagitan ng gabay ng kanyang mga salita. Hindi lamang ng baptism ng water, okay, kundi na merong salita at magpapatuloy na maglilinis yung salita sa atin. Magpapaalala, magtuturo, magbababala, magliligtas. Okay? Upang tayo ay maiharap sa kaduluduluhan ng ating paglalakad sa ating Panginoon, sa ating katipan, na karapat-dapat. At ito ang ating mensahe sa sanglibutan. Yung merong paglilinis, yung merong kadalisayan, merong kabanalan, katwiran, na siya yung magbibigay, na siya yung gagawa, na siya yung magpapanatili sa atin na ganito. At ito yung pagkakaiba ng simbahan sa sanglibutan, ng mananampalataya at tagasunod sa hindi mananampalataya, ng mga mananampalataya at tagasunod sa mga nananampalataya lang pero hindi sumusunod. Sa 2 Corinthians 11 verse 2 ay nandito ulit yung paghahambing ni Apostol Pablo sa simbahan sa isang dalaga, sa isang prophecy. Sabi niya, "For I feel a divine jealousy for you, since I betroth you to one husband to present you as a pure virgin to Christ." Ako ay naninibugho sa inyo kasi sabi niya, saan siya naninibugho? Kasi inalagaan ko kayo, kasi sa pamamagitan ng ministry ko kayo ay naligtas at ginawa ko kayong kasintahan. In-engage ko kayo sa isang asawa, at syempre si Jesus yun, upang maiharap ko kayo, di ba? Bilang mga dalisay na mga dalaga kay Kristo. Ibig sabihin ng dalisay, obviously ay walang dungis, di ba? At maiharap ko sa iyo. Yun din yung sinasabi kanina sa Ephesians 5. Okay, verse 26-27. Di ba? Ang maiharap niya na marikit, na dalisay, na walang dungis ang simbahan. Dito sabi niya, ako ay naninibugho. Okay, kasi kayo ay isang marikit, maganda, 'di ba, na dalaga kay Kristo, 'di ba? At ito ang kanyang ito yung kanyang nakikita sa simbahan. But I am afraid, sabi niya sa verse 3, that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Pero katulad lang na ang ahas na daya niya si Eva sa pamamagitan ng kanyang cunning, pandaraya, di ba? Ay natatakot ako na ang inyong mga kaisipan din ay mailigaw mula sa isang tunay at dalisay na debosyon kay Kristo. Habang naghihintay kayo ng kanyang pagdarating, habang hindi pa kayo napipresent
Sabi niya merong potensyal, merong um, merong potensyal o kaya naman pwedeng mangyari na kayo ay madaya katulad ni Eva. Nandito na naman yung isang babae na inihahalin tulad sa simbahan, 'di ba? Paano tayo madadaya? Ang inyong mga kaisipan ay hindi na magiging sincere. Ang inyong mga devotion ay hindi na magiging pure. Ito yung sinasabi niya. Bakit? Ano ba yung mangyayari na nakikita ni Apostol Pablo sa Espiritu? So verse 4, for if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. Sabi niya, sa ganitong paraan, kayo pwedeng dayain. Ang inyong devotion, ang inyong purity, di ba, ay pwedeng mabago. At kayo ay madaya, di ba, ng kanyang katusuhan, ng kanyang pandaraya. Dahil mayroong mga darating, sabi niya, at mangangaral sila. May darating, mangangaral. They will come and they will proclaim, they will preach. Ano ang kanilang ipipreach? Another Jesus, different spirit, different gospel. Hindi ito baka, hindi mangyayari ito. Hindi ito sakali lang, hindi, tunay siya na dadating. Pero ano yung pagkakaiba ng kanilang ituturo? 'Di ba? Sa ating itinuturo, sa ating nalalaman, sa ating tinanggap, 'di ba? Sa atin bilang simbahan. Okay, sabi niya dito, it is another Jesus, different spirit, different gospel. Kasi meron din tayong ipoproclaim. Meron din tayong ipipreach. Ano yon? Yung totoong Jesus. Okay? Yung totoong spirit at yung totoong ebanghelyo. Ano daw yung totoong Jesus? Atin siyang ipoproclaim, ipipreach. Ano daw yung totoong espiritu? Atin siyang tatanggapin. Ipapangaral natin yung pagtanggap ng espiritu. At ano pa daw yon? Yung totoong gospel? Yung tinanggap natin. Sabi ni Apostol Pablo. Yung tinanggap ninyo. Ano ba yung tinanggap ninyo? Nakabase lahat sa scriptures ito. Kasi nandoon yung totoong Jesus, nandoon tinatanggap yung Espiritu na hindi kakaiba sa tinanggap nila dati. At nandoon yung ebanghelyong kanilang ipinapangaral na kanilang ibinigay at tinanggap ng mga tao. Puntahan natin yung kasulatan. At kung tayo man ay dumating sa kahit saan, tao man yan, lugar, nag-iisa man yan o grupo, ating ipoproclaim at ipapangaral yung kanilang ipinangaral na Jesus, ating ipoproclaim at ipapangaral. Yung tinanggap din ng Espiritu na tinanggap din natin. At kung paano siya tinatanggap. Katulad sa Acts, di ba? Tinatanggap nila yung banal na Espiritu at nagsasalita sila sa iba't ibang lingwahe. Nag-iisang tanda at kaloob. Nag-iisang tanda at kaloob. Maraming mga kaloob, pero nag-iisa lamang yung tanda, okay, ng pagtanggap ng bautismo sa Espiritu Santo. At lumalabas, 'di ba, nung tinanggap nila ito ay nagsalita sila sa iba't ibang lingwahe, speaking in tongues. At ang ebanghelyo na tinanggap nila dati na tinanggap din natin ang ating ipapangaral. Kapag hindi, tayo ay nadungisan na. Tayo ay hindi na pure, tayo ay hindi na kundi tayo ay nadaya ng kanyang katusuhan. 2 Corinthians 11 verses 13 to 14. For such men are false apostles, deceitful workmen. So, false apostles, ang apostles ay messenger. Yan yung literal na ibig sabihin ng apostol. So, magiging bulaan tayong mensahero. 'Di ba? Tayo ay deceitful workmen. Oh, sila ay gumagawa ng mahirap. 'Di ba? They work, they labor, pero deceitful sila. Bakit? Kasi dahil sa kanilang mensahe. At sabi niya, disguising themselves as apostles of Christ, and no wonder for even Satan disguises himself as the angel of light. Kung paanong nagbalat kayo si Satanas bilang anghel ng kaliwanagan, ito ding mga taong ito, sabi niya, ay mga ngaral ng bulaan. Sila ay mga mensahero, pero yung mensahe nila ay bulaan. It's a disguised light, pero actually darkness siya. Deceitful na mga manggagawa sila. Gumagawa talaga sila. Hindi sila yung pabanjing-banjing lang. Hindi sila yung kuya-kuyakoy lang sa gilid ng mga uri ng mga Christians. Subalit gumagawa talaga sila. Pero they work deceitfully. Kasi sila ay disguised, 'di ba, na mga mensahero, apostles.
Ito yung mga darating, sabi niya, at dadayain nila yung simbahan. At pag yung simbahan nadaya, pandaraya na rin yung epekto niya, yung mensahe niya ay ganun na rin sa sanglibutan. At paano makakapagligtas yun? Sa 1 John 4 verse 1, sabi ni John, do not believe every spirit. Kasi, sabi niya, test the spirits. Di ba kung galing sila sa Diyos o hindi? Dahil maraming propeta, many prophets, false prophets have gone out into the world. First century Christians, ito na kaagad yung binababala ng mga apostol. Hindi lang tayo yung mga mensahero, hindi lang tayo yung mga prophets, hindi lang tayo may daladala ng mensahe, may mga baluktot na mga mensahe na kumukumpetensya na sa mensahe natin. Pero, be sure of this, sabi niya, na hindi sila galing sa Panginoon. At sila ay tinutulak ng hindi katulad ng espiritu na mayroon tayo, kundi sila ay tinutulak ng ibang espiritu. Kaya huwag natin silang paniniwalaan basta-basta. 'Di ba? Pero paano natin sila makikilala, yung mga bulaang propeta sa kanilang mensahe? Paano natin malalaman itong mga bulaang apostles or mensahero na to sa kanilang mensahe kung hindi ito nakabatay sa salita? Dahil ang maglilinis sa atin, 'di ba, kanina sa Ephesians 5 ay salita ng Panginoon. Si Kristo, the Word, 'di ba? So iti-test natin yung spirits by testing their messages. Kung ito ay nakabatay sa salita o hindi. Ganon din yung ating mensahe, kung nakabatay ba sa salita o hindi. Yung ating mensahe, lalong-lalo na ng kaligtasan. So, the church as the prophet. Diba? Tayo ay in prophecy, pero eventually, nung natanggap na natin yung kaligtasan at naging kabahagi na tayo ng simbahan, manggagawa na rin tayo, pero hindi tayo deceitful. Tayo ay messenger na rin, okay, pero hindi tayo false. Jeremiah 8 verse 18. Nandito yung totoong propeta, totoong mensahero, si Jeremiah, 'di ba? At nag-aatubili pa siya, 'di ba, sa Jeremiah chapter 1. Ayaw niya kasi natatakot siya sa mga mukha nila, natatakot siya sa sasabihin nila, natatakot siya sa kanilang iisipin, sa kanilang opinion, sa kanilang magiging reaksyon. Kasi siya ay bata lang. Pero siya ay hinikayat ng Panginoon. Pinuspos na siya ng banal na espiritu na siya ay handa na, okay, sa labanang ito. Kasi ito ay labanan. 'Di ba? Pero sabi niya dito, nung kanyang nakikita yung kanyang gagawin, nung kanyang nakikita yung kanyang pupuntahan, nung kanyang nakikita kung hindi magtatagumpay, 'di ba, yung mensahe dahil hindi nila ito tatanggapin, aayawan nila ito, kung ano yung mangyayari sa kanila sa hinaharap. My joy is gone. Sabi niya, grief is upon me. My heart is sick within me. Wala na yung aking kagalakan. At meron na lang kapanglawan na sumasa akin. May sakit yung aking puso. Ang pakiramdam niya siya ay aatakihin. Ang pakiramdam niya ay punong-puno siya ng kalumbayan at wala siyang kagalakan. Bakit? Bakit niya ito nararamdaman? Samantalang excited ka dapat dahil ikaw ay propeta. Excited ka dapat dahil mayroon kang atas at utos at masaya ka na gagawin yung atas at utos. Ito yung kanyang ikinakapanglaw. Behold, the cry of the daughter of my people from the length and breadth of the land. Sa kalawakan ng lupain ng Israel. Behold the cry of my people. Okay? Sabi niya, inyong tingnan, yung palahaw, yung pag-iyak, yung tangis ng aking bayan. Sabi niya, is the Lord not in Zion? Is her king not in her? Wala na ba ang Panginoon sa Sion, sa Israel? Yung kanyang hari ay wala na ba doon? Diba? So, kanyang kini-question, nasaan yung God? Bakit ganito at pumapalaw at tumatangis yung aking bayan? Sa buong kalupaan. Bakit? At nakita niya yung pagdating ng mga Babylonia upang sila ay sakupin, upang sila ay saktan, upang sila ay sirain at patayin, dahasin. At sabi niya, nasaan yung tagapagligtas ng Sion? Nasaan yung hari niya? At sumagot ang Panginoon. Why have they provoked me to anger? With their carved images and with their foreign idols. Bakit nila ako minungkahi sa galit? Bakit nila ako tinuksong magalit? Galit ang Panginoon. Pwede natin siyang tuksuhin. Pwede natin siyang itulak na magalit. Pwede natin siyang galitin. Ganun yung ating hindi lamang kagustuhan na pwedeng mangyari o kaya naman pagpili. Sa pamamagitan ng magkakaroon tayo ng iba't ibang mga Diyos bukod sa Kanya. Magkaroon tayo ng iba't ibang paglalaanan ng pinaka natin
Okay? Imbis na siya. Magkakaroon tayo ng mas higit na pagtitiwalaan imbis na siya. Mas higit ang sinasabi ko. Hindi kinakailangan na hindi tayo magtiwala sa lahat. Pero yung mas higit na pagtitiwalaan, mas higit na titingnan tulong, mas higit na titingnan na tagapagligtas, mas higit na papahalagahan ng ating mga oras buhay, kalakasan, kaisipan, etc. At meron siyang iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Okay? At pwede tayong magkaroon ng ganito. At ang sanglibutan ay ganito. Hindi nila Diyos yung Diyos. Wala silang pakialam sa sinasabi niya. Wala silang pakialam sa kanyang kasayahan, sa kanyang kagustuhan. Wala silang pakialam sa plano niya. Even sa plano niya para sa kanila. Meron silang ibang gusto. Either yung kagustuhan ng sarili nila at dinudiyos nila yung kanilang kagustuhan at sarili. O kaya naman iba sa sanglibutan. Kasi pwede rin tayo magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan. At ganun ang sanglibutan. Katulad ng time ni Jeremiah, nakita niya yung problema sa punto vista ng Panginoon, sa point of view ng Panginoon. Walang kaligtasan kasi hindi nila ako gusto. Walang kaligtasan kasi inayawan nila ako. Verse 20, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Ito yung dahilan kung bakit tapos na yung tag-ani, wala na yung tag-araw, at hindi tayo ligtas. Diba? Wala tayong pagkain kasi ang tag-araw may pagkain. Ang harvest ay dumadating sa summer. At wala tayong pagkain. Bakit wala tayong pagkain? Bakit? Kasi wala yung tagapagbigay sa atin, yung provider natin. Wala yung tagapagligtas natin sa gitna natin. Yun yung dahilan kung bakit kahit anong gawin ng tao sa sanglibutan, kulang pa rin. Wala pa din. Tutustos, pupuspos sa lahat ng ating kagustuhan. Palaging may salat, palaging may bitin, palaging meron tayong hahanapin. At ang hinahanap mo, kapatid, ay yung tagapagligtas mo. Ang hinahanap mo, kaibigan, ay yung Diyos na lumikha sa iyo, na merong eksaktong forma yung kalooban mo. Yun yung hinahanap niya. Kahit anong ilagay natin dyan, ilagak natin dyan, hindi natin mapupunuan yung ating mga kagustuhan na tinahanap. Dahil ang Diyos yung hinahanap natin. For the wound of the daughter of my people is my heart wounded. I mourn and dismay has taken hold on me. Ito ang totoong propeta. Hindi lamang nakikita niya yung kalagayan ng tao, okay? Kundi nakikita niya hindi lamang yung present, nakikita niya sa point of view ng God, kundi yung future. At nararamdaman niya yung kanilang pakiramdam more than they feel. Kung ano man yung kanilang kalagayan, nararamdaman niya yung pakiramdam ng sila ay hahatulan o mahahatulan. Inilalagay niya yung sarili niya sa kalagayan nila. At kung ano man yung kanilang pinagdadaanan, nararamdaman niya yung kanilang kahirapan, yung kanilang kahapisan, yung kanilang kawalan. Okay, sabi niya, at ako ay mourning. Kaya nga naisulat niya yung isa pang aklat sa Old Testament, the Lamentations, ang panaghoy, kasi nananaghoy siya. Meron silang ganitong feel. At kung wala na tayong ganitong feel sa mga hindi ligtas, wala na tayong ganitong nararamdaman sa mga taong spiritually wounded, kahit nasa kanilang panlabas, kahit sa kanilang material, sa kanilang pisikal, punong-puno sila, madaming meron sila. At maaaring hindi tayo katulad nila sa kapunuan, okay, sa karamihan sa material. Pero kumusta yung kanilang eternal at spiritual? Ang totoong propeta, ang simbahan ay tatangis dahil mayroong nasa kadiliman. Dahil wala sila nung liwanag na meron siya. Dahil may pagpapala siya at wala silang pagpapala ng relasyon dito sa katipan na ito. At meron silang pupuntahan ng simbahan, ang mga mananampalataya at tagasunod, puspos ng banal na Espiritu at sumusunod sa paggabay ng Espiritu. Pupunta sila sa kanyang kaharian isang araw at may mga taong hindi makakapunta doon. I mourn and dismay. Natitigagal ako, natitigilan ako at nalulungkot ako dahil ang mga tao ay hindi ligtas at pupunta sila sa kapahamakan. Ang totoong propeta, nararamdaman niya ito. Kaya siya minsahero na dali-daling pupunta. Kaya siya minsahero na hindi na mag-aantay ng oras o mag-aantay pa ng kasama. Verse 22, is there no balm in Gilead? Wala bang gamot sa Galaad? Ang Gilead ay lugar kung saan nakukuha itong balm or balsam, 'di ba? Na gamot dati. At sabi niya, is there no physician there? Wala bang manggagamot doon? Why then has the health of the daughter of my people not been restored? Bakit hindi gumaling-galing ang aking bayan?
Wala bang manggagamot? Wala bang gamot? Meron. Namatay na ang Panginoong Hesus. Ang magagamot ay dumating na. Ibinigay na yung solusyon sa atin, ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang kapatawaran, ang kanyang banal na espiritu, ang kanyang gabay, ang kanyang katwiran, ang kanyang salita, ang kanyang pagkatawag ay binigay na sa atin. Okay? Upang sabihin natin sa mga taong wala pa sa kalusugan, wala pa sa kaligtasan, nangangailangan ng manggagamot, nangangailangan ng kagalingan at kaligtasan. Isaiah 8 verse 20. Kaya lang katulad ni Jeremiah, si Isaiah ay pinadala at ito yung kanyang nakikita at ang kanyang babala to the teaching and to the testimony, sa katuruan at sa patutuo. If they will not speak according to this word, it is because they have no dawn. Wala silang liwanag. Diba? Ang dawn ay bukang liwayway. Ang pagdating ng liwanag at sa magliwanag ng magliwanag siya sa araw. Sabi niya, wala silang salita. Okay? Kasi hindi mo naririnig yung salita sa kanila. Ang mensahe, yung nagpapaging propeta o mensahero ng Diyos, ang isang mananampalataya o kaya tagasunod niya. Sumusunod tayo sa salita. Ginagabayan tayo ng salita. Umaayon tayo sa salita. Hindi tayo sumasalungat. At meron tayong salita na sasalitain. If they will not speak according to this word, there is no light in them. May liwanag tayo dahil nasa atin ang salita. Jesus the Word. At nasa atin ang salita, the Bible. At yun yung ating saliksikin. Doon tayo maging bihasa, doon tayo maging huwaran kung sakali sa pagbabasa at sa pagpapakadalubhasa ng salita ng Panginoon. Kumusta yung salita? Yung linggo-linggo naririnig mo. Kumusta yung salita? Yung araw-araw binabasa mo. Kumusta yung salita? Yung bawat panahon na meron tayong fellowship pinag-uusapan, isinishare ng mga kapatiran. O ikaw mismo sinishare mo. Huwag lang sanang mangyari ito sa simbahan natin. Kasi busog na tayo. Kung titingnan na tayo ng mga tao sa spiritual o nakikita lang nila yung spiritual na kalagayan natin, bondat na tayo. Masyado na tayong madaming alam. Pero napakarami sa labas natin ang hindi pa. Maraming mga nagtuturo doon and they speak not according to the word at wala silang liwanag. At punong-puno na tayo ng liwanag at magkakasama tayo. Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Now, makinig ka, kaibigan at kapatid. Sabi dito ng Panginoon, sa time ni Hosea, okay, sa namang propeta ng Israel, okay, bago sila hatulan, okay, sabi niya, sira yung aking bayan. Masisira siya, mapapahamak siya dahil sa kawalan ng kaalaman. Dahil, bakit? Kanilang tinanggihan yung kaalaman. Tinanggihan nila ako, yung kaalaman. Hindi lamang yung kanyang salita, tinanggihan nila yung nagsalita. Okay? Dahil doon, tatanggihan ko din kayo. I reject you from being a priest to me. Tatanggihan ko kayo. Okay? And since you have forgotten the law of your God, hindi lamang kayo yung tatanggihan ko, I will forget your children because you have forgotten my law, my word. Napakahalaga ng salita ni God. Hindi lamang para magkamal tayo ng maraming information at knowledge, kundi ito kasi yung dadalhin natin doon bilang mga representative o kaya naman ambassador ng Panginoon. Huwag natin kalilimutan yung salita, yung kautusan niya. Huwag natin kalilimutan yung knowledge mula sa salita. Kasi napakahalaga nito sa ating well-being, spiritual being, and the next generation, the posterity. Sabi niya, yung susunod na generation, your children, will be forgotten. Hindi dahil si Lord ay idadawit niya sila. Kasi if you don't have this knowledge now, paano mo ituturo sa susunod na generation yun? Sila din, makakalimutan nila. Sila din, wala silang alam. At sila din tatanggihan kasi sila din ay mabubuhay na para bang hindi nakikilala yung God. Na para bang walang Diyos. Ito yung mangyayari sa susunod na generation. Jeremiah 6 verses 13 to 14. From the least to the greatest of them, everyone is greedy for unjust gain. Pero may mga bulaang nagtuturo. Okay, may bulaang mensahero at mga propeta nung time ni Isaiah, ni Jeremiah, ni Isaiah, ni Hosea. Pero sabi niya, silang lahat ay nagtuturo para lang sa kapakanan nila, sa kanilang mapapala, 'di ba? Sa kanilang kabusugan.
And from prophet to priest, everyone deals falsely. At sila pare-pareho na mga propeta, mga isinugo ay silang lahat na tagapamagitan ay mga bulaan. They have healed the wound of my people lightly. Okay? Parang may cancer na yung tao, meron ng nagnanaknak na sugat, band-aid lang yung dala-dala nila. Saying, peace, peace, when there is no peace. May paparating na gera, may paparating na paghatol. Tapos hindi nila naririnig. Wala nang pinag-uusapan na kasalanan at judgment. Ang pinag-uusapan na lang yung gustong marinig ng mga tao. 'Di ba? Kapayapaan. At may mga mensahe sila pero sila ay bulaan. Ayaw nila na sila ay tanggihan kasi ang hinahanap ng tao ngayon ay yung mga mensahe na gusto nilang marinig, yung mensahe na kikiliti sa kanila. Pero ang mensahero ng Panginoon, in the last days lalong-lalo na ay matapat sa kanyang salita dahil matapat siya sa kanya. Hindi nakikipagkompromiso at hindi niya ikukompromiso ang salita at ang kanyang mensahe. At nagmamadali. Nakikita niya yung pagmamadali dahil araw-araw ay pwedeng maging mas malala yung mangyayari sa mga tao at kaluluwa nila. Sa 2 Thessalonians 2 verse 10 to 11. With all wicked deception for those who are perishing, because they refuse to love the truth and so be saved. Therefore, God sends them a strong delusion so that they may believe what is false. So, bakit itong mga bulaan na ito ay nagkalat? Bakit itong mga napakaraming mga ngaral, 'di ba, sa social media ay mas pinapakinggan at pinaniniwalaan at tinatangkilik ng madami? Bakit yung mga nangangaral ng katwiran ng salita ng Panginoon, ng kaligtasan ng Panginoon, ay tila baga hindi napapakinggan? Ito ba dahil kulang? Pwede, di ba? Kasi pwede tayong magkulang kasi hindi natin gagawin yung ating gawain. Pero nagkalat yung mga bulaan kasi gusto ng mga tao ng bulaan. They refuse to love the truth. Hindi sila saved. Hindi sila mananampalataya. Okay? And gusto nilang na catering, gusto nilang kainin yung kabulaanan. Katulad ng mga babae kanina na 7. Ang gusto namin yung pagkain namin, yung bread namin, ayaw namin ng bread mo. Ang gusto namin yung aming katwiran, ayaw namin ng clothings mo. At sabi niya, God send them strong delusion. Ito ay tungkol sa Antichrist. Eventually, madadaya ng Antikristo sa dulo ang madami dahil sila ay mapapahamak. Unbeliever sila kasi they refused to believe. At ang Panginoon, pababayaan sila doon. Pababayaan sila sa kabulaanan. Pababayaan sila sa strong delusion, hindi lamang deception, delusion. Papaniwalaan nila yung kanilang mga pandaraya upang mas paniwalaan pa nila yung false instead of the truth. Ito ay judgment na sa kanila kapag ayaw nilang makinig. Okay? Pero wag nating palalain dahil hindi natin kukumpetensyahin yung kanilang mga mangangaral na bulaan. Sa 2 Timothy 4 verse 2. Preach the word, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Kasi iiwanan niya si Timothy na mangangaral after him. The word, hindi yung narrative, hindi lang yung testimony natin kahit na gaano kaganda yung testimony natin. Preach the word. Dapat doon magiging yun yung basihan. Yun yung standard. Yun yung pagkukuhanan natin ng ipapangaral. Bilang mga mensahero ng Panginoon, be ready in season and out of season. Ibig sabihin, 24/7, 365. Sa buong isang taon, reprove, rebuke, exhort with complete patience and teaching. Pagpaka ikaw ay maging mapagpasensya at mangaral ka. 'Di ba? Sumasansala, nagtutuwid, nanghihikayat. Araw-araw, the word ay pinipreach. Okay? Sa verses 3 to 4, for the time is coming when people will not endure sound doctrine or teaching. Mag-preach tayo 24/7, 365. Kasi darating na yung araw na hindi na nila i-endure yung sound teaching, hindi na nila tatanggapin yan. Dadating ito. Hindi ito baka dadating, hindi, dadating ito. Okay? Mas gugustuhin nila yung hindi sound. Kasi nga, unbeliever sila. Okay? Yun yung gugustuhin nila. At maraming mga mangangaral na hindi nagkikater sa belief. At dahil sila hindi nangangaral ng truth. Mas gugustuhin nila yung pangangaral na maniwala ka lang, wala kang gagawin. 'Di ba? Hindi ka magsisisi, hindi ka magpapabautismo, hindi ka tatanggap ng Holy Spirit, hindi ka pupunta sa simbahan, hindi ka pupunta sa fellowship, hindi ka magdadasal, hindi ka magbabasa ng Bible, maniwala ka lang, mas gugustuhin nila 'yon.
Mas gugustuhin nilang pumunta sa mga rebulto at mga Diyos-Diyosan, mga santo at santa, kaysa sa totoong Diyos na buhay, na nakikinig, nakakaalam ng lahat ng kanilang mga pangangailangan sa lahat ng panahon. Having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. At napakaraming mga ngaral nakikiliti ng tenga nila. Magsasabi ng gusto nilang marinig lang. Motivational speakers, inspirational speakers, na pwede natin makita kahit saan. Di ba, sa internet. Pero ganun na rin yung pangangaral ng mga tao sa mga simbahan at sa mga hindi mananampalataya. What suits their own likes and passions. Di ba, nandito tayo sa social media generation na lahat ng post mo gusto mo nila-like, na lahat ng post mo gusto mo ina-heart. At minsan, madalas, ganun na rin yung pangangaral. Ano ba yung gusto nila? Para maging likable tayo. Para maging charismatic tayo. Tumigil tayo sa influence ng social media. Mag-drive tayo ng spirit at truth ng God. At sabi niya, these people will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Hindi siya truth, di ba? Gawa-gawa na kwento. Mas gugustuhin nila yun kaysa sa salita, kaysa sa doctrine. Gusto nila makarinig ng kikiliti sa tenga nila, hindi yung ma-offend sila. Dahil pag-uusapan yung kanilang mga kasalanan, yung kanilang mga kasamaan, at kung paano ito ituwid. Ang totoong mangangaral at mensahero will preach the word. Sa Matthew 7 verse 15, beware of false prophets, sabi ni Jesus, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. Pinapadala ko kayo, sabi ni Jesus Christ sa mga alagad niya. At sa atin, bilang sheep as lambs in the midst of the wolves. Kasi napakaraming ravening wolves. False prophets sila. Parang hindi mo sila makikita na ganun kasi nga sila ay in sheep's clothing. Christian yung kanilang dating. Christian yung mensahe nila. Another spirit, Holy Spirit, another gospel, another Jesus. Na kapag paniwalaan mo, imbis na ikaw ay maligtas, ikaw ay mapapahamak. Katulad ng ravening wolves, sisilain ka, papatayin ka, hindi kayo liligtas. Kaya sila nakakatakot. At ito ay laganap sa buong sanglibutan. Mas pinalaganap siya ng social media. At pumapasok yung impluensya nila sa mga pinapanood ng mga tao sa TikTok. Pinapanood ng mga tao sa Instagram, sa X o kaya naman sa Facebook. At ito ay ipinupost din natin from time to time sa ating mga postings. Sinishare natin bilang truths. Kung hindi tayo mag-iingat at hindi natin alam yung scriptures, ay pwedeng nagpipedal tayo, nagpapalaganap na rin tayo ng bulaan. Galatians 1 verse 8. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Masumpa ang sino man, kami man o ang anghel mula sa langit ay mangaral ng ibang ebanghelyo kontra sa ipinangaral namin. Merong isang ebanghelyo na nagbibigay ng kaligtasan dahil dumating ang Diyos in Jesus, dumating ang Diyos in the Holy Spirit to give us life, to give us salvation. Ang gospel na contrary ay accursed. Kahit yung nagtuturo nito ay susumpain. Sabi niya, hindi ito isang pagsumpa, kundi ito ay katotohanan na sinusumpa sila dahil sila ay mapapahamak. Dahil sa pagpapahamak nila ng maraming mga tao. At tayo ay tinawag na maligtas upang sa kaligtasang tinanggap natin, maligtas din yung iba na ating pangangaralan. Hindi lahat rirespetuhin natin ang pananampalataya. Kasi kung ang pananampalataya nila ay kontra doon sa totoong pananampalataya, base sa salita, base sa ipinangaral, base sa ibinigay ng mga apostol, ng mga propeta, hindi natin yung rirespetuhin. Pag respetuhin mo yun, hindi ganun yung ugali ng Christian. Sawatain mo yun. Ilabas mo siya, 'di ba? At siya ay ituwid. Sa Mark 9 verse 38. Pero ito yung kung sakali paunawa, okay? Kinakailangan nating wag magpadalos-dalos. Sabi ni mga alagad ni Jesus, may nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus na hindi nila kasama. Sabi niya, teacher, we saw someone
casting out demons in your name. And we tried to stop him because he was not following us. Paano yun? Hindi siya sumusunod. Wala siya sa grupo. Hindi siya Christ life. Hindi lang tayo yung nangangaral. Hindi lang tayo yung nagpapalaganap. Hindi lang tayo yung mga mensahero. Marami ding filled ng Spirit. Marami ding nagbabasa ng Bible kahit hindi sila filled ng Spirit. At nakukonvict sila ng Holy Spirit dahil sa binabasa nila. Kahit hindi pa sila baptized ng Holy Spirit. Hindi pa sila nag-speaking in tongues. Pero convicted sila ng salita ng Panginoon. At mas convicted pa sila kasi tuturo nila ito with bravery and courage kaysa tayo. Pupunta sila talaga doon, makikipag-usap sila sa mga hindi nila kapananampalataya, hindi natin kapananampalataya, ginagawa ng mga tao ito na hindi filled ng Spirit yung dapat ginagawa natin. Titigil ba natin sila? Sabi niya hindi. Okay? Do not stop him, for no one who does a mighty work in my name will be able soon afterward to speak evil of me. Hindi sila nagsasalita ng masama laban sa akin at tungkol sa akin. The one who is not against us is for us. Kasama natin sila. Okay? Maaaring hindi niya sinasabing sila din ay filled ng Spirit. Hindi naman niya sinasabi ito. Sila din ay ligtas. Hindi rin naman niya sinasabi ito. Pero, ginagawa nila yung gawain. Mighty work yung ginagawa nila. Do the mighty work. 'Di ba? Labanan yung diablo, yung kanyang pandarayan, yung kanyang kasinungalingan. Kung bakit hindi save yung mga tao. 1 Thessalonians 5 verse 20 to 22. Do not despise prophecies, but test everything. Okay? Huwag nating ipagsawalang bahala ang mga panguhula. Ibig sabihin, okay, yung mga sinasabi at mensahe. Pero test everything. Test the spirit, sabi niya kanina. Yung prophecies, yung mensahe. Okay? Hold fast to what is good, dun sa prophecy, dun sa mensahe ng prophet, abstain from every form of evil. Ano mang contrary sa good or sa scriptures, huwag nating tanggapin. Pero kapag tama yung sinasabi nila, sabihin natin tama siya. Kahit sino pa yung nagsasalita. Huwag natin siyang i-despise kung sakali. Revelation 2 verse 7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ito yung pagkakaiba ng simbahan, okay, sa sanglibutan. Ang simbahan, meron siyang banal na espiritu na pwede nilang kapulutan ng aral. Diba? Yung mga ngaral sa harap na filled ng Spirit, yung mga tao na filled ng Spirit na nagpe-fellowship at nagsishare, ay pwede nating kapulutan ng aral mula sa Espiritu dahil sa ganitong parang nagsasalita yung Espiritu. Yung ating pagpipray, yung ating devotion every day, pagbabasa ng Bible, nagsasalita yung Spirit upang anuman yung marinig natin, sabihin din natin at ipasa sa iba. Si Jesus Christ, yung panghuling mensahe, the last days, as the prophets of old, nagsalita si Jesus. Kaya bawat sasabihin natin, nakabatay sa sinabi ni Jesus. Pag sinabi ni Jesus, unless a man be born of water and the Spirit, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Huwag nating tawaging save yung mga tao. Kung hindi pa sila baptized, hindi rin sila na-filled ng Spirit. Kasi sinabi ni Jesus yun. Kasi why? He has spoken, God has spoken by His Son. Huwag lang believe Him, imitate Him, copy Him. At tayo din ay mga ngaral ng pinapangaral niya, being prophets of our modern times. Kaya nga, sa John 12 verse 32 bilang pagtatapos, and I, sabi ni Jesus, the Word, Jesus the Savior, when I am lifted up from the earth, nung siya ay pinako sa krus, siya ay tinaas, will draw all people to myself. Papalapitin ko ang lahat ng tao sa akin. Paano lalapit ang mga tao kay Jesus kapag siya ay tinataas? Di lamang nung siya ay napako sa krus, pero kapag siya ay tinataas sa ating pamumuhay, tinataas sa ating testimonies, itinataas sa ating pangangaral, si Jesus, the Word, yung Word, at nagiging matapat tayo doon, hindi natin ikinukompromiso yon at urgent na itaas siya, people will be drawn to Jesus. At anong ibig sabihin ng Jesus pa? Si Jesus ay salvation. They will be drawn to the salvation of God. Jesus, our Savior. Praise Jesus. Praise the Lord. At thank you sa Espiritu Santo na pwedeng mangyari ang lahat ng biyayang ito sa atin in the last days. So, kaya siya nagpupuspos ng Espiritu sa madami upang mag-prophesy ang mga tao, hindi lamang para maligtas sila. I will pour out my Spirit on all flesh. Bakit? Kasi gusto kong mag-prophesy yung mga taong ito. Kasi bakit? Punong-puno sa mga huling araw in the last days ng mga bulaan. Bulaang mensahe, bulaang propeta, disguised as light,
pero darkness. Disguised as salvation, pero destruction and damnation. Hindi ito pagmamalabis, kundi ito'y pagtutuwid. Ito ay pagtuturo. Ito ay kalooban ng Panginoon sa mga huling araw. For us to prophesy, kasi filled tayo. Yan yung church in prophecy. Yan yung church as the prophet. At faithful siya. Uncompromised siya. At urgent na kailangan tayo na mangaral, magsalita. The last day's messenger. Faithful, uncompromised, urgent. Muli, maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. At missing you all. Ang Panginoon ay sumaatin saan man tayo nandoon at ang pagpapala ng ating pangaral bilang mensahero. Kapag may bisita, be a messenger in the last days. Be filled with the Holy Spirit.